Amen. So good morning po ulit sa ating lahat. Palakpakan nga natin ng Lord. Hallelujah. Yung the best clap offering sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. So sa sandali po ito, tayo po muna yung sandaling manalangin ulit. Tayo po yung magpapasalamat muli sa Lord. Let us all bow down and close our eyes. Hallelujah, Jesus. Lord, Lord, napakabuti mo sa amin, Panginoon. At tunay nga po, Lord, na nagpapasalamat kami, God, dahil Ikaw, O Diyos, ay isinilang, Panginoon. Ikaw ay nabuhay, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya na aming na-receive, hindi lamang itong linggong ito, Panginoon, kundi sa mga nagdaang pang panahon, O Diyos. Salamat din po, Lord God, sa mga answered prayers, Lord God, na binigay niyo sa amin, Panginoon. And Lord, narito kami muli, Panginoon, upang Ikaw ay parangalan at muli sa pag-aaral namin ng iyong salita, Panginoon. Lord, Ikaw po ang magpahayag sa amin. Nais namin, Panginoon, Ikaw may lugod sa aming buhay. At Lord, nais namin marinig, Panginoon, ang iyong tinig at malaman namin, O Diyos, ang katotohanan, Panginoon, at ang plano mo, O Diyos, ang kalooban mo sa aming mga buhay, O God. Marami pong salamat, Lord. Narito kaming lahat. Bukas ang aming puso, Panginoon. At Lord, Ikaw ang kailangan namin sa aming buhay, Panginoon. Muli, salamat po. Alam namin, O Diyos, Ikaw ay nasa aming kalagitnaan at patuloy kami nagdidiwang at nagpupuri sa iyong banal na presensya, Panginoon. Father, once again, we glorify your name. Receive all the praises and honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. So, alam niyo po, sa mga patotoo natin, tunay na napakabuti ng Lord. Amen. Sino pong naka-receive ng mga answered prayers? Please raise your hands. Yan. At ako po'y naniniwala at nananampalataya na gustong-gusto niyong pumunta sa unahan upang ihayag ang kabutihan ng Diyos. At sabi nga dun sa awit, wala na tayong hahanapin pa. Amen. So alam niyo po, yung joy na nararamdaman natin sa ngayon ay tunay nakakaiba. Tama po ba ako? Sino po dito yung simula nung tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, nagkaroon ng magandang pagbabago ang kanyang buhay? Can I hear an amen? Alam niyo po, yan yung bunga ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. No? So, ngayong season na ito, no, for the past few weeks na tayo po ay nag-aral ng salita ng Diyos, isa po sa na-share ko is about the good news, right? Kung sino yung nandito, naalala niyo po ba yung itinuro ko about the good news, yung magandang balita? No? So, nung time ng ating Panginoong Jesus, bago siya isilang, sa panahon nila, merong naging isang magandang balita. Okay? At yun yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. At sabi ko nga doon, isang magandang balita, nagkaroon tayo ng pag-asa. Sino dito may pag-asa na ulit? Yan. Sino dito yung umaasa pa na meron pa siyang matatanggap sa Lord? Praise the Lord. Yan. Sino ditong umaasa na bibigyan siya ng lakas ng Lord para mapagtagumpayan lahat ng pagsubok? Praise God. So lahat tayo umaasa sa lahat ng yon. Amen? At alam niyo po, nakatutuwa, last week, si Bishop ay nag-share about the meaning of Christmas, yung true meaning ng Pasko. No? So this season, sineselebrate po natin at mamayang gabi, tama po ba ako? Mamayang gabi, tayo'y magkakaroon na ng mga Noche Buena. Sinong may mga buko salad sa inyong bahay? Baka naman. Joke lang. Okay? So bago ang lahat, no? Can we greet one another in love ng isang sabihin natin sa katabi natin, maligayang Pasko sa iyo. Yan. Grabe. Merry Christmas, everyone. No? Ayan. Grabe ang Lord, no? Grabe. Alam niyo po, yung joy na nararamdaman ko is talagang kakaiba sa panahong ito, no? Another question. Sino po dito sa inyo, pagsapit ng December or mga
1 week na lang bago magpasko, parang nararamdaman niya yung saya kahit wala siyang pera. Right? Pag dumadating yung panahong ito, nararamdaman nyo, parang nalimutan nyo yung mga past problems nyo. Tama ba? Ito po yung totoo sa ating buhay kasi alam nyo, yan po yung biyaya ng Diyos. Okay? And after this Christmas season, tama ba ako? Ito po yung isang realidad, ano? Pagdating naman ng Pasko at bagong taon, anong nasa isip natin? Yan. Nasa isip natin, ayan na naman. Panibagong laban, panibagong taon, right? At alam nyo po, kung iisipin natin, sa buong taon ng ating buhay, isipin nyo, kailan kayo pinabayaan ng Diyos? Sometimes you might feel na parang sasabihin natin, lalo pag down na down tayo, Lord, nasaan ka? Parang pinabayaan mo na ako. Pero alam nyo po, napakagandang mensahe ng Lord sa atin. Simula nung tayo tumanggap sa Panginoon at siya'y nakilala natin bilang hari at tagapagligtas ng ating buhay, yun yung simula na tayo'y inari niyang mga anak. At kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? So kaya, kung meron pa kayong mga prayers, meron pa kayong mga hinihingi sa Lord, may mga desire pa kayo sa heart, sabi ng Lord, anuman ang hingin nyo sa aking pangalan, ito'y ibibigay ko sa inyo. Meron din pong sinabi sa Peter, hindi nyo pa natatanggap ang mga biyaya kasi hindi kayo humihingi. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, humingi ka sa Lord. Amen? So bagamat alam ng Lord ang ating pangangailangan, alam din ng Lord kung makakabuti sa atin yung mga hinihingi natin, patuloy tayong magtiwala sa Diyos na ibibigay ng Lord yung desire ng ating mga puso. As long as yung heart natin, sabi ko nga po, as long na may isinilang na Jesus sa ating mga puso. Amen? Can we give God the glory? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang i-share ko po ngayon is about celebrating Christmas. Okay? Yan. Celebrating Christmas at ang verse po natin ay Luke chapter 2, verse 15 to 20. Okay? So, sabi ko nga po, Christmas Eve na mamaya, maraming na tayong handa. I believe na nakapag-prepare na kayo ng mga pang-spaghetti ninyo, yung mga ham nyo sa rep, ibaba nyo na kasi matigas yan, lulutuin nyo mamaya. No? So, maraming preparations. No? At kung iisipin natin, hindi lang Pilipino ang nagse-celebrate. Sinong nagse-celebrate ng Christmas? Buong mundo. Okay? So, tayo bilang mga Kristiyano, nauunawaan natin at alam natin kung sino po ang sentro ng Pasko. Okay? But this time, I want to share how do we celebrate Christmas? Okay? Ito pong pagse-celebrate ng Christmas is very common na sa atin. Every Pasko, meron tayong handaan, meron tayong mga Christmas parties, right? Ang mga pamilya nagsasama-sama, ang mga pamilya natin abroad umuuwi, okay? Para tayo magsama-sama. But this time, alam nyo po ba, as Christians, how do we celebrate Christmas bilang mga mananampalataya? Kasi, sabi ko nga po, ang buong mundo ay nagse-celebrate ng Christmas. And we all believe na ang Christmas is all about Jesus. Kaya nga po sinabing Christmas. O, ibig sabihin, Christ, yung Mass doon is yung Mass, parang misa. Okay? Yun po yung literal meaning ng Christmas. At yung iba, pinapaltan na nila ng X. So as Christians, alam natin, huwag nating papaltan yung Christmas ng X. Kasi hindi na yun yung meaning ng Christmas kapag nilagyan natin ng Merry
Xmas. Kung titingnan natin, bakit sa dinami-dami ng letters, no, yung X pa ang ilalagay mo doon sa Christ. Imagine niyo, pwede namang Y Mas. O kaya A Mas. Bakit X? Kasi yun yung way ng kaaway para mawala yung atensyon sa Kristo. Right? So, as Christians, dapat, no, sabihin mo nga sa katabi mo, dapat hindi ka naglalagay ng Xmas. Okay? Maliwanag po sa ating lahat yon. And even sa ating mga next generation, ituro natin. Wag silang gagamit ng Xmas. No, kasi ang generation ngayon, marami ng abbreviation. Magme-message GBU. Ano yung GBU? God bless you. Pinapaikse. No? So, ganyan yung new generation. Pero pagdating sa Lord, we must honor the name of the Lord. Ilagay natin, batiin natin, Merry Christmas. And sometimes, sabi nga, ginagawa nilang Happy Holiday. Tama ba? Pero alam nyo po, nung aking research yung holiday, it means holy day. Okay? Holy day yon. So, walang problema yon para sa akin po, ha. Happy holiday. No? Kasi yung month na ito, it is holy. Kasi ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. And then, kung titingnan natin, grabe po ang Diyos natin. Imagine niyo, no? Siya po ay Diyos, pero pinili niyang magkatawang tao, at hindi lamang magkatawang tao, kundi siya po ay isinilang literally ng isang human. No? Kung titingnan po natin, kung ang Diyos po ay makapangyarihan, kayang-kayang gawin ng Lord isang iglap, nandyan agad si Jesus. Right? Pero ang ginawa niya, siya ay nagpakababa. No? Sabi nga po sa Philippians 2, 6-11, siya yung image ng Diyos, inlays niya yung pagka-Diyos niya. Tingnan niyo po yun, kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At siya po yung nagpakababa bilang servant, at siya po ay isinilang as human. Okay? At kung titingnan po natin dun sa ating pong verse, okay? Ito pong verse ng Luke chapter 2, verse 15 to 16. Yan. Luke 2, 15 to 16. Basahin po natin ito, no? So it was when the angels had gone away from the heaven that the shepherds said to one another, "Let us go to Bethlehem and see the things that has come to pass, which the Lord has made known to us." And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. So kung titingnan po natin itong verse na ito, nung last na nag-share po ako, di ba sabi doon may mga anghel na nagpakita sa mga magpapastol. Okay? At ipinahayag nila na merong isang sanggol na isisilang para magbigay ng bagong pag-asa o bagong magandang balita na ikagagalak ng lahat. At sabi ng mga shepherds, sige, punta tayo doon. Pinuntahan nila yung lugar at nakita nila si Joseph and si Mary, meron pong sanggol sa sabsaban. Okay. Kung titingnan po natin kung gaano kabuti ang Lord, bakit hindi nagpahayag ang anghel sa mga hari? Okay? Sa mga prinsipe o sa mga highest authority nung panahong yon. Okay? Siya po ay nagpahayag sa mga shepherds. Okay? Ang mga shepherds po nung panahon nila ay itinuturing na madumi. Kasi bakit? Nag-aalaga sila ng tupa sa farm. Ang kanilang mga kasuotan ay pang-farm. Okay? Pero pinili ng Lord yung mga taong yun na bigyan ng kapahayagan. Okay? At kung titingnan natin, si Jesus, siya ay hari, pero ang ine-expect ng marami noon, ang hari ay isisilang saan?
sa isang palas, tama ba? Sa isang magandang kaharian. Pero ang nangyari, si Jesus ay sinilang sa sabsaban. At kung i-imagine natin ang sabsaban, ano ba yung sabsaban? Okay? Yung sabsaban po, ito po'y kulungan ng hayop. Okay? At kung titingnan natin yung mga pictures ngayon, no, meron pong mga dayami na doon inihiga si Jesus. Kung tayo po ang nasa panahong yun, may chance ba na maniwala na tayo na yun yung hari? Right? Okay, for example, nasa panahon natin ngayon, new generation, si Jesus ay pinanganak doon sa mangganon, sa kulungan ng hayop. Sa tingin nyo, maniniwala kayo? No. But there is a message ng mga anghel sa mga shepherds. Pero yung mga shepherds na yon, sila po ay naniwala sa sinabi ng anghel. At tingnan nyo po ang nangyayari dito. Luke 2:17 to 18. Okay? Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. Nung nakita ng mga shepherds yung pong sanggol, anong ginawa nila? Ipinamalita nila sa marami. At anong nangyayari doon? And all those who heard, lahat daw ng nakarinig ay it marveled. Namangha sila. Bakit sila namangha sa palagay nyo? Kasi nga, ang expected ng mga tao noon, ang prophecy na sinasabi ni Isaiah na merong isang sanggol na magiging hari at lahat ng authority ay nasa kanya, ang expected ng mga tao, ang Diyos ay isisilang sa kaharian. Pero dahil doon nangyari ang senaryo, ang lahat ng nakarinig ay namangha. Okay? Kaya alam niyo po sa kabutihan ng Diyos, tayo yung pinili ng Panginoon. Okay? Sabi po sa word ng Lord, God has chose the weak things of this world to shame the wise. Pinipili ng Diyos yung mga mabababang tao. Why? Nais ng Lord yung mga mabababang tao. Okay? Sabi mo sa katabi mo, lagi kang magpakumbaba. Okay? Next please, Luke 2:19 to 20. Itong verse na ito, dito po ako magdadwell. Okay? But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Sabihin nga natin, kept all these things. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told to them. Okay? So, dalawang tao po ito, si Mary at yung shepherd. Nung isinilang ang ating Panginoong Yesus, okay, ano pong sabi dyan? Mary kept all these things and pondered them in her heart. Sa ibang translation, Mary treasured all these things. Okay? So, ibig sabihin yung kapanganakan ni Jesus, tinreasure niya sa puso niya. Okay? So, sa atin, bilang mga mananampalataya, tinitreasure ba natin yung kapanganakan ni Jesus? Okay? So, sa mga nanay, please raise your hand. Yan. Yung una yung anak ng inyong ipinanganak. Tama ba? Natatandaan nyo pa ba yung mga senaryo na yon? Amen. Kasi bakit? First baby, firstborn child. At sa inyong mga nanay, napakahalaga nun sa inyo, right? Even yung mga pinagsasapnan, no? Kung natatandaan ko, nakatago pa yun pati yung sa pusod, no? Natatandaan ko po noon, yung akin, nakatago sa cabinet, no? Kasi ganun po, sorry po pala, inunan po pala. Sorry po sa, basta yung sa pusod,
Oo, hindi ko po, sorry po sa term, hindi ko po alam yun. So, tinatago, tinitreasure ng mga nanay. Ganyan po kasi mag-treasure yung mga nanay. Opo. Ayun, yun. Basta yun na yun. Hindi ko alam yun. Kasi may natatandaan kasi ako nung bata ako, merong nakatagong, doon, nakagasa. Ayun. Basta yun. Kasi ang point po dito, grabe yung pagte-treasure ng mga nanay, ng mga magulang sa firstborn baby. Tama ba ako? Okay? Ganon din po si Mary. Okay? So, yung nangyari sa kanya, tinreasure niya yun. At ito po ay pinasa sa ating henerasyon. Okay? At alam niyo po, after that, yung mga shepherds naman, anong nangyari sa mga shepherds? Bumalik sila sa kanilang mga pastulan na sila po ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Okay? So this season, alam natin sa mga past teachings na narinig natin, let us all worship the Lord, let us treasure the birth of Jesus Christ ngayong panahong ito. Okay? So lahat tayo, mamayang gabi, i-treasure natin yung birth ni Jesus Christ, magpasalamat tayo, all family, let us pray, ipag-pray natin, magpasalamat tayo sa Diyos dahil siya'y sinilang, at tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Okay? Pero alam nyo po, habang ang panahon po ay tumatakbo ng tumatakbo. So si Jesus ay sinilang, hindi siya 2,000 years ago, 2023 years ago na. Okay? Pero habang lumalakad po ang panahon, nakakalungkot man isipin, ang mundo nagkakaroon ng kakaibang pagse-celebrate tuwing Pasko. Kung mapapansin po natin, ang mundo, pinalitan nila ang image ni Jesus ng mga Santa Claus. Right? Mayroong mga Christmas light, Christmas trees, may reindeer pa, at sa ibang bansa, mayroong pang ang Grinch. Alam niyo yung The Grinch? Yung The Grinch, yung kulay green na monster na nang-aagaw ng Pasko. Okay? So, ganun yung naging konsepto ng world. At alam niyo po, sabi nga, lahat ng mga bagay sa mundong nilikha ng Diyos ay mabuti. Tama ba ako? Genesis chapter 1, when God created the world, nung create niya ang mundo, lahat yon sinabi niya, it was good. Nung created niya ang man, it was very good. Pero alam niyo po, ang kaaway, lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos, nilagyan niya ng hindi mabuti. Okay? For example, yung pong creation ng Lord, right? Anong counterfeit no na ginawa ng kaaway? Nagkaroon ng evolution of man. Sino dito naniniwala na siya yung galing sa unggoy? Tama ba? Yung evolution of man ay galing sa unggoy. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Tanong mo yung katabi mo, naniniwala ka ba? Baka sabihin, parang naniniwala ako . Yun. Yung creation ng Lord, nagkaroon ng evolution of man. Okay? Yung marriage, tama ba? Marriage is created by the Lord, Adam and Eve. Okay? Pero anong ginawa ni Satan? Nagkaroon ng mga homosexual marriage. Nagkaroon ng divorce. Right? Okay. Anong ginawa ng Lord? God created male and female. But the devil, anong ginawa niya? Yung mga gender disorders. Iba't ibang gender. Tama? Okay? So, ano pa ba? Ano pang ginawa ng kaaway? Sabi ng Bible, there is only one true God. Tama ba ako? Sinong only true God? Si Jesus. Pero ang world, anong ginawa? Si Satan, anong ginawa?
maraming idols, maraming rebulto, maraming image na sinasamba. Right? Another. At alam nyo po ba, itong season na ito, yun nga yung sinasabi ko, si Jesus ang sentro dapat ng Christmas, but the devil used this image of Santa Claus. Tama ba? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, we must pass in our generation sa mga bata. No? Sino dito hindi nakakakilala kay Santa Claus? Tama ba? Naaalala ko po nung ako'y bata, no, hindi pa kami Kristiyano noon. Yung aking pong nanay at tatay, niregaluhan ako ng robot. Ako po'y sumulat. At ang palaki sa akin, syempre, susulat ka kay Santa Claus. Sumulat ako, Santa Claus, gusto ko ng robot. No? Dumating yung robot. Tuwan-tuwa ako kasi may picture pa, may card pa si Santa Claus na nakaganon. Tanda ko po yun. Picture ni Santa Claus sa card na nakaganon. Tapos may typewriter. Nakalagay doon, dahil mabait ka, binigay ko ang wish mo. Yung kuya ko hindi nabigyan. Kasi ang hiling ni kuya ay bike. Ang nakalagay doon sa kanyang sulat, magpakabait ka muna. No? So ako, tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa ako noong time na yun kasi sabi ko, wow, dininig ni Santa Claus yung aking wish. Pero alam naman natin na yung Santa Claus na yon na hindi, mga nanay at tatay din natin na binigyan tayo ng regalo. At alam nyo, habang, syempre, lalaro ko na yung laruan, dumaan ang buwan, dumaan ang linggo, no? Sabi ng nanay ko, Totoy, tingnan mo yung sulat ni Santa Claus, nabubura. Pag daw yan ay nabubura, hindi ka daw nagiging mabait na bata. Tapos tinitingnan ko nga yung card ni Santa Claus, nabubura nga, lumalabo. So ako syempre, dapat pala hindi ako bad. Kailangan magpakabait ako. So naging ganun yung mind. Okay? Na yung pala naman, normal sa typewriter, sinong nakakita na ng typewriter? Yung mano-mano. Nagfe-fade talaga siya kasi siya ay carbon lang. Okay? Pero kung titingnan nyo, yun yung napaniwala sa akin noon. And this time, as Christians, dapat wag nating ipamulat sa bata yon. Wag naman nating sabihin na bad si Santa Claus. No? Wag nating ipaliwanag natin na hindi yun yung true meaning ng Christmas. The message of the Christmas is about Jesus. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ang Lord. So, ito na po tayo. How do we celebrate Christmas? Yan yun, number 1. We must celebrate Christmas with truth. Okay, sabi ko nga kanina, maraming ginawa ang world na deception upang mawala si Christ sa celebration natin. Okay? Sino po dito ang may mga Christmas tree sa bahay? Yan, may mga Christmas tree. Si Mama may Christmas tree. Okay? Sino po dito may mga Christmas lights sa bahay? Yan. Okay? Hindi po yun masama. Right? Kasi ito po yung naging kultura ng mga Pilipino na tuwing darating ang Pasko, naglalagay tayo ng Christmas light, Christmas tree, at meron din tayong mga parol. Sinong may parol? Di ba? Gumagawa tayo ng mga parol, yung star na gawa sa kawayan. Okay? Hindi ko po sinasabing yun ay masama. Okay? Yun po ay naging kultura, which is, ito naman po yung masaya. Tama ba? Kaya lang, kung ikaw ay nagdi-desire na wala kang pangkain sa pamilya mo, tapos bibili ka ng Christmas tree, magkano ang Christmas tree? Kapakamahal, Mama, magkano Christmas tree? Okay? Di ba? Yung spirit ng Christmas, wala dun sa Christmas tree. Right? Bagamat ito po yung naging kultura natin, no? Naunawaan niyo po ko, hindi po yun masama, okay? Don't get me wrong dun sa image na yun. Pero,
as we celebrate Christmas, i-celebrate natin to with the truth na ang katotohanan, walang ibang mensahe ang Diyos nung siya'y ipinanganak. Kaya po, isinicelebrate natin ang kapakanakan ni Jesus Christ. Amen po ba? Sabihin nga natin sabay-sabay, Happy Birthday, Jesus. Ayan. Okay? At tuwing nagse-celebrate ng birthday ang ating mga anak, tama ba? Kapag birthdays, tayo ay naghahanda. So sa ating mga puso't isipan, kapag tayo'y naghahanda, dapat yung mga handa natin ay patungkol sa celebration na si Jesus ay ipinanganak. Amen? Amen po ba? So yan, sabi ko nga dyan, next please. Yung sinabi ko kanina, it's all about Jesus. It's not about Santa Claus, Christmas tree, reindeer, etc. At pangalawa, yung kultura. Hindi ko po sinasabing hindi yun ha. Gusto ko pong maliwanagan kayo. Yung culture kasi ng mga Pilipino, nandyan yung aguinaldo. Tama ba? Nandyan yung Noche Buena. Taas ang kamay ng mga ninong at ninang. Yan. Yay! Magbe-bless ako mamaya. Kay Mami Bergie, Ninang Bergie. Ayaw, tapos wala. Di ba, magbe-bless lang po, okay? So, yan yung kultura ng mga Pilipino, right? Which is, para sa atin, no, ito po yung magandang kultura. Okay? Yung aguinaldo. Pagdating sa aguinaldo, ito po yung mga ninong at ninang na nag-aguinaldo, right? Kasi Pasko. Pero mga inaanak, taas ang kamay. Baka walang mga inaanak. Mga inaanak. Yan. Sa mga inaanak, huwag naman kayong magtatampo kapag walang regalo si ninong at ninang. Amen. Okay? Joke lang po yun, no? Pero, ito po yung gusto kong ibigay sa atin, no? Ito'y kasi kultura natin. Pero wag po tayong magkaroon ng focus dun sa ganun. Nakukuha nyo po, na kapag wala kayong na-receive na from your ninong at ninangs, kayo'y parang pinaglukuban na ng mundo. No? Ano po ba ang purpose ng mga ninong at ninang? Taas ang kamay ng ninong at ninang. Natatandaan ko po na napakagandang mensahe na binibigay ni Bishop tuwing child dedication. Ang mga ninong at ninang, hindi lang yung pang Pasko. Okay? Ang mga ninong at ninang may mas higit na kayang ibigay sa mga inaanak. Ano yon? Yung paggabay nyo sa kanila dahil kayo po ang pangalawang magulang. Okay? Yung mga magulang, pinili tayong mga ninong at ninang kasi alam nila na tayo ay gagabay din sa mga anak nila. Huwag po nating maging perception kapag kakukuha kayo ng ninong at ninang, kunin nating ninong yun dahil yun ay madaming pera. Tama po ba ako? Ang kukunin nating ninong at ninang, yung alam nyo sa sarili nyo na makapag-aambag sa ikabubuti ng inyong mga anak. Amen po ba? Tama po ba yun? Can I hear an amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. So yun yung purpose ng ninong at ninang. Kaya mga inaanak, sabihin nga natin sa mga inaanak natin, huwag kayong magtampo kung walang regalo si ninong. Hindi, joke lang. Okay, joke lang po yun. Okay? Noche Buena, isang kultura ng mga Pilipino, right? Noche Buena at saka, Medianoche. Tinignan ko yung meaning ng Noche Buena. Ang ibig sabihin ng Noche Buena, alam nyo ba kung ano? Sinong nun? Ni-research ko yan. Sabi ko, ano bang Noche Buena? Nung nakita ko ang meaning nito, napakawalang kaano-anong kung meaning. Kasi ang meaning lang niya, magandang
gabi. Hello? I-research nyo kay Google. Noche Buena, translate in Tagalog or English. Ang ibig sabihin lang niyan ay magandang gabi. Pero ang Pilipino, ang kultura natin, Noche Buena is celebration. Ito pong celebration natin ito, gaya po ng sabi ko kanina, kapag may birthday, tayo po yung naghahanda. So itong Noche Buena natin, isipin natin, isa puso natin, katulad ni Mary, inalala niya ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos ng kanyang pagsilang. As we celebrate Noche Buena mamayang gabi, kung maaari, kantahan natin si Lord. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. And then you pray. Tama ba? Kasi kultura natin, kahit spaghetti lang, pinaghahanda natin ang ating mga anak pag birthday. Ganon din tayo tuwing Pasko. Kahit spaghetti, kahit walang hamon, may queso de bola man yan, wala mang queso de bola, kahit galunggong yan o tuyo. Okay? As long as in your heart, you are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. So we must celebrate Christmas with, ano yun? With truth, yung katotohanan. At ang katotohanan, walang ibang meaning ang Pasko, kundi si Jesus. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Okay? So number 2, let us celebrate Christmas with joy. Sabihin nga natin joy. Yung happiness ay magkaiba sa joy. Tama po ba? Pag sinabing joy, iba yung kagalakan, para siyang inner. Tama ba? Inner mo siya nararamdaman. Pero ang happiness, parang happy ka lang na nangyari siya. Okay? So, i-celebrate natin ang Christmas with joy. At gusto ko pong bigyan ng abbreviation, kunin itong word na joy, yung natututunan na natin dati. Anong ibig sabihin ng joy? First letter J is Jesus. Tama ba? Pangalawa, O. Others. Ang galing. Naglista kayo noon. And Y is yourself. So let us celebrate this Christmas with Jesus, with others, and with yourself. Pag yourself lang, joy ba yun? Hindi. Why lang? Let us celebrate Christmas with why. Hindi yun magkakaroon ng joy kasi solo ka. Hello? Okay, let us celebrate with Christmas with O and Y. With others and with why. Sa tingin nyo may joy? No, amen. But we must celebrate Christmas with J, O, and Y. With Jesus, with others, our family, yung mga katabi natin, and with yourself. At mararanasan po natin yung joy. Palakpakan nga natin ang Lord. Sabi po ng Psalm 16 verse 11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sabihin nga natin, in your presence is fullness of joy. Ulitin natin, in your presence is fullness of joy. Ibig sabihin, sa presensya ng Panginoon, meron pong kagalakan. So as we celebrate Christmas with joy, gusto ko pong ilagay sa ating lahat na dapat sa celebration natin, we acknowledge the presence of the Lord. Kaya po ng sabi ko, mamayang gabi, kung mag-Noche Buena tayo, let us all pray, ipag-pray natin ang family natin. Okay? So, i-celebrate natin with joy, not happiness. Ano po yung sinasabi kong happiness? Sabi ko po sa inyo kanina, ang kaaway laging may ginagawang counterfeit sa lahat ng ginawang mabuti ng Diyos.
At alam nyo po, sad to say, sad to hear, there are some Christians na naiimpluwensyahan ng mundo when celebrating Christmas. Paano nagse-celebrate ang Christmas ang world ng Christmas? In the world, meron silang mga parties, meron silang mga inuman, no? Am I right? Sad to say, may mga Christians ganun. Sabi ko, acknowledge the presence of God when you celebrate Christmas. We all know in our hearts, I believe, no, na once we receive Christ, there are convictions in our heart. So, kung tayo bilang mga mananampalataya, if we will celebrate the birthday of Jesus Christ as much as possible, do not do or do not conform to the pattern of the world. You know what I'm saying? Okay? Kung may mga inuman, hindi, Pastor, red wine lang. Okay? Good? Pero sabi sa Bible, huwag kayong maglalasing. Amen? Kasi bakit? Yun kasi yung world. Normal sa world, right? Normal sa kanila na tuwing ganitong panahon, may mga ganitong gatherings, okay? May mga ganitong parties. Pero as Christians, you must know and believe na hindi na dapat yun. Am I right? Tapingin mo nga yung katabi mo. Sabi mo, hindi na dapat yun. Kasi bakit? Celebrate Christmas with joy. With Jesus. Pwede nyo bang sabihin kay Jesus, Jesus, hello? Pwede ba yun? Jesus, isang ano lang. Isang shot puno. Hello? Sabi ko sa inyo, magkaiba ang happiness sa joy. Happiness, ito po ay pananalian. Pero once you want the joy, meron dapat Jesus, merong others, at merong sarili. Okay? If you want this Christmas happy and joyful, celebrate Christmas with joy. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. And last, sabi po ng verse, may isang verse dito na po na nabasa ko. Isaiah 1:13-14. Ito po yung sinabi ni Yahweh. Sabi niya, stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations, I cannot bear your worthless assemblies. Your new moon feast and your appointed festival, I hate with all my being. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Okay? So, ganyan yung heart ng Lord nung ang time na mga Israelite ay nagse-celebrate, nagfe-festival, no? Okay, nagpapakasaya sila, pero wala na yung joy, wala na si Jesus, wala na sa heart nila yung Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord diyan, stop bringing meaningless offerings. Okay? Ang sabi pa ng Lord doon, no? I hate with all my being. Yun daw mga festivals. Akala nila, nagse-celebrate sila sa kabutihan ng Diyos, pero yung pala, they are celebrating only for themselves. Ma-pleasure lang nila yung kanilang mga sarili. So I hope and I pray na this Christmas, wag ito ang maging heart ng Lord sa atin. Amen? Na yung mga ginagawa natin is nagiging burden ng ating Panginoon. Right? So, celebrate Christmas with joy. Last but not the least, let us celebrate Christmas with love. Sabihin natin, love.
Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Okay? Alam naman natin, ang Pasko ay patungkol sa pag-ibig. How do we celebrate love? One expression ng love, sabi doon, is giving gifts. O yan, mga inaanak, giving gifts daw ang love. Pag love kayo ni Ninong at Ninang, may gift kayo. Okay? One expression of love is giving gifts, right? So let us give gifts. Kaya nga merong exchange gift. Naging kagawian natin. May mga exchange gifts sa bahay. Tapos kahit simpleng bagay, kahit yan ay kitchen na tigpipiso, pagbigay mo, out of love, naalala mo siya, it's love. Amen? At alam nyo, the best love na binigay ng Lord is yung gift ng God sa atin, which is Jesus. Imagine niyo the best gift ever. Kaya niyo bang i-gift ang sarili niyong anak sa iba? Pwede bang sabihin, ay, si Seiya, ibibigay ko na sa'yo dahil gift ko sa'yo ito. No. Si ate nga, ayaw bigay sa akin si Shane eh. No, sabi ko, akin na lang si Shane. Okay daw. Yes. Okay daw. No? But, the Lord our God gave His only Son. Kasi love tayo ng Lord lahat. Hello? So, let us give gifts as an expression of love. Pangalawa, expression of love, forgiveness. Sabihin nga natin, forgiveness. Laksan natin, forgiveness. It's time na this season tayong mga pamilya, kung meron kayong alitan, kung merong di pagkakaunawaan this Christmas, celebrate it with love. Ito yung time na magre-reconcile tayo. Right? Nandyan ba kayo? Bagamat masakit, ito pong meaning na ito ng Christmas is about love. Alam niyo ba kung bakit din si Jesus ay ibinigay sa atin? To reconcile man to God. For the forgiveness of our sins. Sabi ng Lord, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Lord. So sa atin, kung tayo nakasakit, say sorry, no? Yung mga nasakta naman, hingi kayo ng help sa Lord. Kasi bakit? Isa sa napakahirap gawin. Taas ang kamay na nagsasabing madaling magpatawad. Hello? Hindi po madali. Okay? Pero, sabi nga, kapag ka ang Lord ay kumilos sa ating puso, wala pong mahirap. Let us ask the Lord, Lord, ibigay mo sa akin yung heart mo kung paano mo ko pinatawad upang mapatawad ko rin ang nagkasala sa amin. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Last, forgiveness. Ayan. Okay? Another expression of love is prayer. Alam niyo po, napakamakapangyarihan ng panalangin. Okay? So, if you love one another, if you love your family, if you love your neighbor, offer them a prayer. Lalo na doon sa mga alam nating mga kapitbahay natin na alam nating nagkakaroon ng problema. Celebrate Christmas with love. Ipag-pray po natin ang bawat isa. Ipag-pray natin ang ating mga anak,
Mga anak naman, ipag-pray natin ang ating mga magulang, no? Ipag-pray natin ang ating mga pamilya, kung sino pa yung hindi nakaka-receive ng salvation. If you want salvation for them, let us pray. Amen? Kasi isa pong napaka-importante at isang napakagandang kultura na tayo po bawat isa ay nagpapanalanginan. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin. As a conclusion, please. Yung last, po? Yan. Let us celebrate Christmas with the truth. Anong truth? There's no other way, there's no other life, kundi si Jesus. Celebrate Christmas with joy. Hindi pwedeng OY lang, hindi pwedeng Y lang, hindi pwedeng alinman ang nag-iisa, dapat ay kumpleto. Dapat ay may Jesus, may others, and Y. Celebrate Christmas with joy. And last, let's celebrate Christmas with love. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan. Pwede po bang sa oras na ito, no? Batiin natin yung ating life family. If you want to embrace yung bawat isa, o mag-appear kayo o magtag kayo, batiin natin ng Merry Christmas. Sige po, can we start? Batiin natin ng bawat isa, Merry Christmas. Yan. If you want to embrace one another, express your love. Yan. Yan. Praise the Lord. Merry Christmas, everyone. Kuya, Merry Christmas. Merry Christmas po. Ayaw mo si Bishop sa likod. Merry Christmas. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merry Christmas, everyone. Wow. Yan. Praise the Lord. So, Merry Christmas po sa ating lahat. Bishop, Merry Christmas. Pastora. Yan, Merry Christmas. Sa aking mga pamangkin, Joel, sa Lorraine, Merry Christmas. Botchok, Letlet. So, sa lahat, Pastor Marvin, Pastor Conrad, Merry Christmas. Merry Christmas po sa atin. Life Family, Merry Christmas. Yan. Wow, grabe ang Lord. Grabe ang Lord. Na-feel niyo po ba yung joy, yung love? Grabe, grabe ang Lord, no? Grabe ang Lord. Anong key mo? Hindi po. Lipat mo sa E. F. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? So nawa po, doon sa akin pong i-share. So mamayang gabi, celebrate with Christmas with truth, with joy, yung love. Mag-pray tayo sa family. Mag-sing tayo ng Happy Birthday, Jesus. No? Kasi yung season na ito ay para sa Lord. Right? Pwede bang sabay-sabay nating isigaw? Happy Birthday, Jesus! Woo! Praise the Lord! Amen! Sige po, one last time, let us worship the Lord. Purihin natin ang Lord. Thank you, Jesus. Let us all pray. Hallelujah, Jesus.
Thank you, Jesus. We love you, Lord God. Thank you, Lord, for your life. At kami narito muli, Panginoon. Lord, there is so much joy in our hearts. Thank you, Jesus. Let us all worship the God with the one song from our hearts. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice. Let's worship God. To worship you, all my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, let us sing to Jesus. Lord, I love you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, all my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound, oh God. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Can we raise our hand to the Lord? Father God, we thank you, God, for your word. Thank you, Lord, for your spirit, Lord God. Thank you, Lord, for the joy. Thank you, Lord, for your love, O God. Thank you, Lord, for all the blessings, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon. At muli, O Diyos, kami po'y nagagalak dahil ikaw ay sinilang, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, Panginoon. At muli, O Diyos, ino-offer namin sa iyo ang aming family, Lord God. We speak life, O God. Life to the fullest, O Lord, in Jesus' name. And Lord, we also speak salvation, Lord God, in Jesus' name. Lord, ikaw po ang kumilos sa aming family, Lord God. We ask your favor, your blessing, Lord God, your healings, O God. Lord, more and more blessings, O God, coming from you in Jesus' name, Panginoon. Salamat po, Lord God. Receive all the glory, all the honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. God bless you and Merry Christmas.